Hello? So may given tayong standard equation ng ellipse. Pag ellipse, always plus to. Sa ibang mga reviewer, ang A is always greater than B. So sa DepEd module kasi ginawa nila itong B. Pero sa iba, A to. So A is greater than B. Naka-vertical ang ellipse natin kasi under siya sa Y na variable. Kapag under siya, ito mas malaki kaysa dito. Ibig sabihin, vertical yung ellipse natin. Naka-oblong siya na pa ganun. Mahaba yung parallel to y-axis. So kapag ito naman yung mas mahaba, so naka-horizontal yung ellipse natin. Pag ano naman. So yung mahabang side is parallel to x-axis. Dito hanapin natin lahat ng mga important points or coordinates. Ang a squared natin ay 121. Ang b squared natin ay 49. Square root of both sides, bibigyan kanya ng a na 11. Ito naman, b ay 7. And equation ng focal length natin, or c squared, ay a squared minus b squared. Always minus to pag ellipse. Later on sa hyperbola, plus naman to. So sa ellipse, minus. So ito, minus dito. So c squared is 121, or yung a squared, minus b squared, 49. Square root mo to, square root of 72, or 6 square root of 2, or approximately 8.485. Gagawin lang natin siyang decimal form para di tayo malito kung ano yung value niya kapag pinlat natin siya sa Cartesian plane. So bakit naging 6 square root of 2 to? Kasi ang square root of 72 ay 36 times 2. Perfect square yung 36 labas, kaya magiging 6 square root of 2. Meron na tayong A and B, or yung length of major axis ay 2A. So 2 times 11, so 22. Length of minor axis, 2B. 2 times 7, 14. So next natin masasolve is yung eccentricity. Define siya sa formula na C over A. Or ito yung palatandaan kung gaano siya kabilog. So ang baseline natin dito, ang basis natin ng eccentricity is yung circle. Base natin doon kung gaano siya kabilog. So ang eccentricity ng ellipse ay 6 square root of 2 yung C over 11. So approximately 0.77. Ang ellipse, ang eccentricity niya ay always less than 1. Hindi naman kasi talaga siya bilog pag ganun siya. Pa-oblong siya. Nasolve na natin yung mga major na length. Yung major axis, minor axis. Kuha na natin yung A, B, and C. Proceed na tayo sa plotting or graphing. So, ang center natin ay negative 5, positive 2. Related din to sa circle and parabola. X minus H dito. Dito Y minus K. So, if positive 5 to, negative 5 na yung H natin. Ito is positive 2. Kasi always minus dito. Y minus K. X minus H. Negative 5 ang X. Ito yung center. Tapos, ang major axis natin ay 2A, di ba? So, 11 dito. Alalahanin natin na vertical yung ellipse natin pag ganun. Mahabang side is parallel to Y axis. Dagdag tayo ng 11 pataas and pababa. Since Y tayo, so 2 plus 11, 13. Nandito siya. Ito yung V1 natin, vertex 1. X is same level sila, negative 5. Tapos, positive 13 na. Bakit positive 13? Kasi 2 plus 11. So, ito yung A, di ba? Ang distance nito papunta dito is A. So, dito naman, bawas tayo ng 11. So, 2 minus 11 is negative 9. Nandito siya. Ito naman yung V2 natin. Same level yung X coordinate, negative 9. So, ang distance na to papunta dito is na-solve na natin kanina. Ito, which is ito, 2A. Check natin if 22 to. So, 9 units to dito. Dito naman is 13. So, 13 plus 9 is 22. Tama? So, ang minor axis naman natin, B ay 7. So, nandito siya pag ganon. So, magdagdag ka ng 7 dito since negative 5 to dito. So, plus 7. So, positive 2. Dito na siya. Co-vertex ang tawag dun sa endpoints ng minor axis. So, co-vertex, sabihin natin W2 to. Ito ay 2, 2. Same level yung Y, kaya hindi nagbago. So, yung X tayo nagbago. Kasi negative 5 plus 7. Dito naman, negative 5 minus 7. Urong tayo dito, to the left. So, magiging negative 12. Ito naman yung W1 natin, o yung co-vertex na 1. Negative 12 yung X, positive 2 yung Y. Then, focus.
or yung dalawang foci, plural ng focus. So from center, mag-move ka ng C distance pataas and pababa. Kasi ano siya nandun siya sa line kung saan nandun yung vertices and yung center. So ang C natin is ito, 6 square root of 2. Negative 5 pa rin yung x. So nandito siya. Ito yung F1 natin. So negative 5. Ito 2 plus. Mag-plus tayo ng C. 6 square root of 2. Focus 2 naman natin is nandito. F2. Ang F2 ay negative 5 pa rin yung x. Ang y natin, so 2 minus. So kung nag-plus ka dito, mag-minus ka dito. Kasi pababa ka na 2 minus C. 2 minus 6 square root of 2. Pag connectin natin, connect the dots, yung ellipse, magiging ganito na yung ellipse natin. Sulat natin yung summary dito. Vertices, co-vertices, center. Sulat natin yung center na negative 5, positive 2. Vertices natin ay ito, V1 and V2. Negative 5, positive 13, and negative 5, negative 9. Co-vertices natin, W1 and W2. Negative 12, positive 2, and 2, 2. Foci ay negative 5, 2 plus 6 square root of 2. Tapos negative 5, 2 minus 6 square root of 2. Length of major axis, 2A. So equals 22. Minor axis, 2B is 14. Tapos eccentricity is ito, 0.77. Ito na yung sagot natin. Ganun lang siya, no? Number 2, determine the standard equation of the ellipse. Meron tayong ganito, general form or general equation to. Gagawin natin siyang standard form or standard equation. So dito, combine natin lahat ng similar terms. Minus 160x, tapos plus 25y squared, minus 200y. Lipat sa kabila na yung 800, magiging positive 800 na siya. Tapos ito, factor natin, labas yung 16, magiging x squared. Since factor to is minus 10x, or kung nalilito kayo paano i-factor to, so negative 160 divided by 16, ang sagot niya ay negative 10. Lagyan natin ng space, so plus 25 y squared, negative 200 divided by 25, negative 8y. So, lagyan ng space, then 800. So, dito, completing the square na yung process natin. Negative 10 divided by 2 is negative 5. So, yung negative 5, siya na yun nandito. X minus 5 squared. Yung negative 5, ito na yun. Negative 5 squared ay positive 25. Ganyan na siya. Yung form na to, plus 25. Ito naman, negative 8 divided by 2 is negative 4. So, y minus 4 na yan, squared. So, negative 4 squared ay positive 16 equals 800. Then, kung anong ginawa mo dito, nag-plus 25 ka, tapos multiply by 16. Ganun din dito gagawin mo. Plus 16 times 25. Ito, 16 times 25. Plus pa din, 25 times 16. Sagot niya dito is 1,600. Pag pinag-plus mo to. So ito, divide mo ng 1,600 para maging 1 na siya. Equals 1 na to. So ito, divide mo din ng 1,600. Ito rin, divide ng 1,600. 16 divided by 1,600. So may over 100 ka dito. X minus 5 squared. Ito naman, 25 divided by 1,600. Sagot natin dyan ay 64. Tapos, y minus 4 squared. Ito na yung standard equation natin. Sketch the graph. Center at 5 and 4. Ito, tsaka ito. Ang a natin is square root of 100. Ito yung a squared natin. Sige, a squared is 100. So, a is square root of 100 ay 10. B squared natin ay 64. Square root of 64 ay 8. C squared ay a squared minus b squared. 100 minus 64 is 36. C squared. So, square root, C is 6. Kuha na natin A, B, and C. Mapapansin nyo dito, mas mahaba to kaysa dito, or mas malaki kaysa dito. So, ang major axis natin ay parallel to x-axis. Ilalim siya ng x. Parallel siya. So, pag ganun yung oblong natin, or ellipse, pag ganun siya, mas mahaba yung
parallel sa x-axis. So drawing natin yung center, 5 and 4, nandito siya. Ito yung center. Mag-move tayo ng 10 to the left and right. Kasi yung major axis natin ay nandito siya. Horizontal. So ito ay 5 and 4. Mag-move ka ng 10 to the right. So 5 plus 10 is 15. Sabihin natin ito ay vertex 2. Vertex 2 natin ay 15, 4. So same level yan lang yung y. Dito naman, mag-move ka ng 10 to the left. So 5 minus 10 is negative 5. Nandito siya. So ito naman yung V1 natin, which is negative 5 and positive 4. So ang co-vertices natin ay 8 units, pataas and pababa. So dito, sa Y naman tayo gagalaw. So 4 plus 8. So dito importante magaling ka sa graphing, no? Or pag-plot ng points. So 4 plus 8 is 12. Nandito siya. Estimate natin. Nandito. So ang X is 5. Dito naman is 12 na to. Ito yung co-vertex 1 natin. Co-vertex 2 naman is 4 minus 8 is negative 4. So nandito siya. So W2 or yung co-vertex 2. 5 yung X. Negative 4 naman yung Y. So ito ay 8. 8 units. Ito rin ay 8 units. Ito ay 10 units. Ito rin ay 10 units. So ang ellipse natin ay paganon. Ganyan yung ellipse natin. Ang focus natin ay mag-move tayo to the left and right ng 6. So 5 plus 6 is 11. Dito na siya banda. So ito ay 11 and 4. Ito yung F2. Ang F1 natin ay 5 minus 6. Nandito na siya. Tama. So negative 1. Kasi 5 minus 6. Ito na yung F1. So dito, papunta dito is 6 units. Dito, papunta dito is 6 units. So summary, center, vertices, co-vertices, foci. Center natin ay 5, 4. Vertices natin ay ito, negative 5, 4. And positive 15, 4. Co-vertices natin ay yon 5 ang X, 12 ang Y, and 5, negative 4. Tapos yung foci natin ay negative 1, 4. Tapos 11, 4. Importante practice kayo pag-graph nito. Kung horizontal or vertical ba yung ellipse mo. Ito is horizontal, mas mahaba to kaysa dito. Times 2 is 20. So dito, papunta dito is 20 units. Si 10 to, papunta dito. Ito naman, papunta dito, 10. Ito naman is B, from center to co-vertex, B, 8. So 16 to, papunta dito, papunta doon. Minor axis. Ganun lang siya.